Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tinatawag na tariff drama ni US President Donald Trump. Ayon po kay Ginoong Matt Hugan, siya po ang Chief Investment Officer ng Bitwise Asset Management. Ang nangyaring tensyon sa trade tariff ay may potensyal na magdulot ng positive effect or bullish impact kay Bitcoin, hindi lamang po sa short term, kundi pati na rin sa long term. Pero, paano nga ba konektado ang tariff, ang US dollar at si Bitcoin? At bakit po ito mahalagang malaman natin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita po rito ay si Ginoong Matt Hugan. Siya po ang Chief Investment Officer ng Bitwise Asset Management. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng tariff drama na ito. Nitong nakarang araw ay in-announce po ni Pangulong Donald Trump ang 90-day pause or suspension sa planong pagtaas ng tinatawag na reciprocal tariff. Ito yung buwis na ipinapataw sa mga imported products mula sa ibang bansa na katumbas po ng buwis na ipinapataw nila sa US products. Ang balitang ito ay nagdulot po ng mini rebound sa US stock market at pati na rin sa crypto market. Pero bago pa man ito, dahil po sa tensyon ng import taxes, bumagsak po ang presyo ni Bitcoin sa humigit kumulang $74,000. Nadamay rin ang buong crypto market, kaya marami ang naging skeptic o nag-alinlangan kung saan patutungo ang market. Ngayon, ayon po kay Ginoong Matt Hugan ng Bitwise, kahit may pagkabahala, meron din daw itong silver lining o magandang epekto lalo na kay Bitcoin. Ayan. Ngayon ay ano po ang koneksyon ng US dollar dito kay Bitcoin? Ito ang isa sa pinaka-crucial na parte ng paliwanag. Sa isang liham po sa liham sa mga investors, binanggit po ni Ginoong Steve Myran, isa po siyang economic advisor sa White House, kung saan ay ang sobrang pag-dominate ng US dollar bilang global reserve currency ay nagdudulot ng mga distortion sa kalakalan ng US at problema sa manufacturing sector. Ayon naman kay Ginoong Hugan, tila ang plano po ni Pangulong Trump ay intentionally napahinain ang dollar upang maayos ang mga economic imbalances. Pero may catch. Kung hihina po ang dollar, maghahanap ang global market ng alternatibong paraan para sa international trade. At dito po pumapasok itong si Bitcoin. Ngayon is paano naman po magiging positibo ito para kay Bitcoin sa short term? Ayan. Sa ngayon ay may tinatawag po tayong correlation sa pagitan po ng US Dollar Index or DXY. At kung saan ay ayon po kay Ginoong Hugan ay may negative correlation ito na nasa pagitan po ng negative 0.4 hanggang negative 0.8. Ibig sabihin, kapag bumaba po ang halaga ng dollar, may mataas na posibilidad na tumaas po ang presyo ni Bitcoin. Kung sakaling ang itulak ni Pangulong Trump ang pagpapahina sa dollar sa pamagitan po ng tariff at saka economic strategies, posible itong magdulot ng short-term pump sa presyo ni Bitcoin. Kaya kung tayo po ay isang active trader, magandang opportunity ito para abangan ang galaw ng dollar dahil kadalasan kung may weakness or kahinaan sa fiat currency, ang mga tao ay lumilipat sa mga hard assets tulad po ng gold at saka Bitcoin. Ngayon ay paano naman ito magiging beneficial kay Bitcoin sa long term? Ngayon ay dito na tayo sa mas interesting na parte.
Ayon po kay Ginoong Hugan, kung magpapatuloy daw po ang pagbagsak ng dollar bilang global reserve currency, maaaring magsimula ang global economy sa tinatawag na fractured reserve system. Yan, ano nga ba ito? Sa madaling salita, imbis na iisang currency lang tulad po ng US dollar ang ginagamit sa global trade, ay maaaring magkaroon ng mas maraming reserve options at kabilang na po rito si Bitcoin. Dahil si Bitcoin ay isang decentralized, borderless at saka may fixed supply, ideal po ito para sa international settlements at hindi kontrolado ng isang gobyerno. Kung mangyari po ito, pwedeng makamit ni Bitcoin ang status na global reserve asset. In fact, hindi lang si Ginoong Hugan ang naniniwala dito. Si Ginoong Larry Fink naman, siya po ang CEO ng BlackRock, ay ito po ay isa sa pinakamalaking asset managers sa buong mundo. At ayan, siya po ay nagsabi rin na si Bitcoin ay threat sa dominance ng dollar at maaring maging pangunahing asset para sa global finance sa hinaharap. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Ayan, kung magpapatuloy po ang trend na ito ay marami pong pwedeng mangyari. Una ay magkakaroon po ng mas mataas na demand kay Bitcoin globally. Kaya tataas po ang presyo nito. Ibig sabihin ay kung meron po tayong Bitcoin ngayon, good job po dahil pwedeng tumaas pa ang value nito. Pangalawa ay ang mas marami pong bansa ang pwedeng mag-adapt kay Bitcoin bilang bahagi ng kanilang reserves o gamitin ito sa international trades, kung saan ay mas lalo itong magbibigay ng legitimacy sa crypto industry. At pangatlo ay ang magkakaroon po ng mas madaling access sa global market. Kung sakaling si Bitcoin na po ang magiging global reserve, mas magiging madali ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa kahit hindi na kailangan ng dollar. Kaya sa madaling salita, pwede pong lumaki ang oportunidad para sa mga crypto holders dito sa atin. Habang maaga, maganda pong pag-aralan ang galaw ng market at maging updated po tayo sa mga geopolitical developments tulad ng tariff at saka monetary policy. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay napakagandang sinyalis ito para sa atin bilang mga long-term holders ni Bitcoin. Hindi man natin kontrolado ang desisyon ng mga world leaders tulad ni Pangulong Trump, pero ang mga aksyon po nila ay may domino effects sa global economy. At dito po pumapasok ang kakalagahan ng pagkakaroon ng asset tulad po ni Bitcoin na hindi nakatali sa isang bansa o central bank. Ang dapat nating gawin bilang mga Pinoy crypto investors ay maging mapagmasid, mag-ingat at mag-aral. Huwag lang tayo mag-focus sa presyo ni Bitcoin sa araw-araw, kundi unawain din natin kung bakit gumagalaw ang market. Dahil minsan, ang pinakamagandang opportunity ay nakatago sa likod ng mga balitang parang hindi naman related sa crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.